Hello, hello mga Inday. Good morning sa inyong lahat. So as you can see mga Inday, it's 8:30 na pala dyan. And super foggy pa din mga Inday. Sobrang lamig. So ayan, nakikita nyo naman yung itsura ng daan mga Inday. Hello mga Inday! So hello, hello mga Inday. Good morning sa inyong lahat. Welcome back again to our Inday YouTube channel. Charing. So for today's video mga Inday, magpretend tayong masaya kahit hindi naman tayo masaya mga Inday. Actually, I feeling sad today mga Inday kasi uncle ninyo hindi siya okay ngayon mga Inday. Nakita niyo yung itsura? Ayan oh. Masakit yung tiyan niya, yung ano kasi sila, what you have loud diverticulitis. Yeah. So yun mga Inday, yung iniinda niya ganyan kasi nga lahi nila yun, may ganyan sila. So iniinda niya yan. Sabi ko sa kanya, wag ka na magtrabaho. Sabi niya, hindi ako pwede kasi naka-ano daw yun, naka-deadline. Yung parang, oo, yung kailangan trabahuin ba mga Inday kasi nga, ano, naka-oo na daw siya doon. And then, hayan, sabi niya, tinanong ako kung sasama ako o hindi. Actually mga Inday, di sana ako sasama. Kasi nga, may ano doon, may nagtatrabaho na ba doon sa bahay na yun, yung gumagawa ng CR. So bali apartment. So bali sa apartment na yun mga Inday. Oh my god. So where is the not commute lane? These three aren't. Why isn't here? This is see the thing in the road? Yeah. See that little triangle? Yeah. That means you're in the commute lane. That means from I don't know 7 o'clock to 9:30 in the morning, you have to have at least 2 people in the car to use this lane. Oh. So mga hindi may nahuli. Because they want people to. It's a bonus for people that commute because they want you to take, like if you're going to work and you all work at the same place, they want you to take one car so that some traffic isn't so much. So they do this as a bonus. Plus it doesn't go that much faster, as you can see. It's still shitty. See, carpool only 6:30 in the morning till I think that says 8:30 Monday through Friday. Somebody had to scribble something on it. And then at night, I think it's like 3:30 to 6 or 4 to 6 or something like that. So how much is that ticket? I think it's $461 or $481. Oh my lord. Right. Oh my god, mga Inday, 20 mil plus na din yun, di ba? So ay mga Inday, may nahuli kasi nga he's in the wrong way. How much was it when I first started commute lanes? No. When I was driving, they first put commute lanes as $39 if you got caught. Really? That's all. Just 39. So may nahuli mga Inday kasi nga he's in the wrong way, he's in the commute lane. So ganyan pala yung mga ano dito mga Inday. Sa Pilipinas kasi ang hinuhuli lang mga Inday for motor lang. Dito mga Inday pag wrong way ka or lalo na pag ano malakas even you are like speed fast, you can get to the cops too. You can ticket too. Yeah. Well, it's 65, but I think if you go 70 you're okay, but if you're going like 75, I'll pull you over and give you a ticket. Sa mga Inday, nakita niyo ba si uncle ninyo at tinan niyo mata niya mga Inday, malagkit yung ano yung mata niya, tawag kasi sa Tagalog yung malagkit ang mata, yung ganyan, yung mapungay yung mata niya, tingnan mo yung mga Inday kasi nga hindi siya okay. So pag nagkakasakit to mga Inday, nag-worry ako, yung hindi ako mapakali ba, na-stress din ako, ganyan. Kaya nga minsan pag nagpipain yung likod niya mga Inday, kahit hating gabi, bumabangon ako mga Inday, tapos kinukuha ko yung omega ko, tapos hinihilot-hilot ko yung likod niya, kasi nga yung likod niya minsan sumasakit ba, nagka-cramps ba, ganyan, tapos iniinda niya. Din ako naman mga Inday, hilot ako ng hilot, tapos ginaganyan ko, yung pinapalo ko ba yung puwit niya kaya para ma-relax. Dami niyang dami niyang tawag iniinda. So yun lang mga Inday, hindi masaya ang ating vlog for today's video, pero try ko kayong namin ni Uncle niyo pasayahin mga Inday. So hayan mga Inday, thank you so much palagi na hindi niyo kami iniiwan, sa mga nagko-comment ng mga positive, sa mga nagko-comment ng suggestion. Ayan mga Inday, thank you so much. May mga natutunan din ako sa inyo. And
Salamat sa pagpatuloy na pagsuporta and sa pag-subscribe, panonood ng videos, and mga Inday sa pag-share na din. And thank you so much. So, ayun lang mga Inday. And then, ano ko kayo mamaya, itutur ko kayo mamaya doon sa trabaho namin ni Uncle Ninyo mga Inday, kasi nga, samahan natin siya mag-construction, pero di ko alam, baka mailang ako kasi nga may nagtatrabaho daw doon. And tingnan natin. So, yun yung mga Inday. Traffic pala. Charing. So, as you can see mga Inday, may sun na. And tingnan nyo, traffic. Ayan. So yun mga Inday, may i-check din ako sa inyo. May ibang kasi ako mga some relatives ko ba mga Inday. So sinasabi ni ate ko kasi sa Mindanao mga Inday or sa Pilipinas, mga reporter ko talaga doon, mga marites kong mga ate, sinasabi din sa akin na yung ibang relatives doon namin sinasabi daw na parang nakakulong lang ako sa bahay ng asawa ko mga Inday, and kasi nga napapansin nila na pag kumakain ako, doon ako sa kwarto, ganyan, pag nagluto ako sa kusina, tapos nilala ko sa kwarto, ganyan, parang wala daw akong kalayaan ba, parang ganon. So sabi ko ganyan, bakit ako pinapakialaman nila? Buhay ko ito yung gusto ko mga Inday, ganyan. So ganito kasi mga Inday, bakit daw hindi ako umuupo sa sala? Bakit daw hindi ako umuupo doon sa lamesa, kusina? So ganito yung mga Inday. First is umiiwas ako sa anak ng asawa ko kasi nga ang hirap makipag-conversation or ang hirap so sa totoo lang mga Inday, super close talaga kami nung batang yun, yung anak ng asawa ko, super close kami. Sobrang bait, sobrang concern, especially na pagka may iniinda ako mga sakit, ganyan, or about sa mukha ko, ganyan, siya kaagad to the rescue mga Inday, especially sa mga product na ilalagay ko, ganyan, sa mga makeup, siya kaagad to the rescue. So super close kami, ganyan. So wala akong problema sa kanya, but yung sa pag-uusap ba mga Inday, ganyan ang iniiwasan ko. So ayoko naman magtambay-tambay diyan sa sala kasi nga nahihirapan ako ba mag English or mag conversation, at saka siya at saka yung asawa niya busy din sa sala, nag-uusap din sila, naman mag-interrupt ako, upo ako doon, ganyan. Tapos yung bata nila, yung anak nilang nanonood ng cartoons diyan sa sala. So ang mga Inday, ang tawag nito, ang tanong, gusto mo doon, makisawsaw ganon, ganyan, makisali sa kanila sa usapin nila, ganyan. So para malaman mga Inday, nung sa Pampanga pala ako o sa Pilipinas mga Inday, hindi talaga din ako lumalabas ng bahay. So para malaman nyo pala mga Inday, sa Minalin, Pampanga, yung San Pedro mga Inday, lahat ng tao doon kilala ako. Pero once na lumabas ako doon, tatawagin yung pangalan ko, hindi ko sila kilala. Kilala ko yung mukha nila mga Inday, pero yung mga pangalan nila hindi ko kilala, ganyan. So sikat tayo, hindi naman sikat. So parang kilala ako nila mga Inday, pero hindi ko kilala, ganun mga Inday, kasi nga sa bahay hindi ako talaga lumalabas. Alam lahat ng taga Minalin yan o taga San Pedro, sa mga viewers ko ng taga Pampanga, San Pedro, sa mga nakilala sa akin, balo nyo ito na Alikulon Mualking Bale. Doon lang ako sa Pampanga yung mga Inday. So doon lang ako sa loob ng bahay mga Inday, unless kung pupunta sila doon, katukin ako, magsusugal, ganun mga Inday. So ma-judge na naman tayo nito, sugarol ka, ganyan. So yes mga Inday, sugarol ako mga Inday, I can pull it out later. So sugarol ako mga Inday, nagtutong eats ako mga Inday. So natatalo ako ng mga 1,800, ganyan mga Inday noon, ganyan. Pero may times naman na nananalo ako, ganyan mga Inday. So like nung sinabi ko mga Inday na kasagsagan ng pandemic na na-raid kami mga Inday, na gumapang ako doon sa Water Lilies, ako Makumunoy, as in gumapang ako mga Inday. Iniisip ko kasi nga mamaya ma-destroy ko yung Q1 visa ko ba, ganyan. Kaya yun mga Inday, nung nahuli kami ng pulis mga Inday, kami 16 kami nahuli. Hindi ako nahuli, kaya gumapang ako mga Inday doon sa Kumunoy, natakot talaga ako doon. Pero ayun mga Inday, naalaman ko na warning pala yun, na hindi na uulitin dapat.
Ganun, hindi kami kinulong or hindi, winarningan lang pala yung mga, pero nag-nervous na ako mga, baka magka-record ba ako mga inday, ayoko naman magka-record. Kasi nga, baka masira ko yung Q1 visa natin. Yes, mga inday yun. Hindi ako lumalabas ng bahay unless na lang kakatukin ako ng mga barkada ko, at saka mga inday, mga barkada ko, mga silingan or kapitbahay namin mga inday. Tapos ako mga inday, kay ang pinakalast akong bahay, sa sulok yung bahay namin, mga inday, ako ang puntahan ng mga tao, mga inday. So, hindi ako sa nagmamayabang ha. Minsan, ako kasi yung maraming grocery sa bahay, mga inday, yung kasi Uncle Ninyo, sa Pilipinas tayo, ini-spoiled tayo, hindi tayo pinapabayaan ni Uncle Ninyo. So, he sent me money a lot, and then I buy a lot of food in the fridge. So, our neighbor can go there to, and they can, doon sila mag mga inday. Ang Muslim mga tao doon mga inday, marami nagsabi na tinitake advantage na ako, pero mga inday, pagkain yan, hindi naman yan pera, ganun. Pag pera talaga mga inday, doon ako tagilid. Pero pag sa pagkain, wala akong pakialam. Kahit hindi kita kilala, basta gusto mong kumain ka doon. So tulog pa ako yan mga inday sa kwarto, makikita mo na lang na yung mga tao nagluluto na ng totoo to ha, baka sabi nyo, nag-checka lang ako mga inday. Magtanong kayo mga inday sa taga Minalin, Pampanga. Paggagising ko na lang, yung mga barkada ng ate ko andun na nakapagluto ng hotdog, itlog, tapos nakapag-fried rice na sila. Tapos sabi paggising sa akin na, mga anak ko, ha? Ay mga inday, pero di ako, gustong-gusto ko mga inday na ang bahay ko crowded, yung maraming tao. Gustong-gusto ko. Tapos, pagpatak naman ng gabi mga inday, bili ako ng tinapa. Alam mo yung tinapa mga inday, yung yung inuusok na isda, ganyan. Bumibili ako niyan mga inday, talbos ng kamote, tapos talong. Andun din sila magdi-dinner sa bahay mga inday. Tapos sa bahay namin tambayan, tapos doon din sila umiinom kasi nga last akong bahay. Tapos maganda pa yung, kahit maliit lang yung bahay ko mga inday, maganda pa yung ambience ng labas ba, kasi malaki yung medyo malaki-laki yung ko palabas. So tambayanan doon, tas sugalanan na din doon mga inday, ganyan. Bali taguanan kasi nga nung pandemic mga inday, halos doon sila tumatambay kasi nga sulok yung bahay ko mga inday doon sa Yes mga inday, may bahay tayo sa Minalin, pinagawa ni Uncle Ninyo, pero ang mali is hindi sa amin lupa. So hayon na grabe kong upset, grabe kong na-stress ako ng mga inday kasi kukunin yung lupa. So paano na lang yung bahay, pero so far mga inday, until now hindi pa naman kinukuha yung lupa at pinapatira pa kami doon. So sabi ko sa ate ko, siya muna ang mag-asikaso. And then nabalitaan ko mga inday na yung mga appliances ko doon na sira sa baha. So grabe ang stress ko, grabe ang lungkot na ganun ang nangyari. So doon sa mga gamit ko, ganyan. Ang ref, mga inday, nasira, ginatngat ng daga. Tapos ang TV, nababad yung saksakan ba niya mga inday. Tapos nag-rainbow. Pero gumagana pa din, pero may mga rainbow na. Yung ganun mga inday. And then yung speaker, ang dami kong magamit na ng Tapos yung mga cabinet ko mga inday, yung mga furniture na siya, bulok na kasi nga nababad sa tubig. Tapos ang isang box ko ng mga comforter, lahat mga inday, basa lahat. So, grabing away ko sa ate, grabing kuyaw-yaw sa kanya ba, kasi nga, hindi naasikaso, ayan. Kaya, tawag nito, ganoon ako kalungkot mga inday, dami kong ako kasi tao mga inday na into house. Alam niyo ba yun, yung gusto ko maraming gamit sa bahay. Pag nakita ko naka-arrange yung kusina ko, sala, kwarto, mga inday, para natatanggal yung stress, parang relaxing. So, ayan, more on ako mga inday, more on feminine ako sa kusina, ganyan. Kusina, and especially sa bathroom, ganyan, and kwarto, mga inday, ayan. So, yun lang mga inday, ma-share ko lang. Yan, hindi ako lumalabas sa bahay. And then, kung gusto ko naman kumain sa sala, or kung gusto ko naman kumakain sa lamesa doon sa bahay namin dito, mga inday, pwede akong kumain, pero ayoko. Ako masunod, mga inday. Ganyan. Bakit naman ang tanong, bakit naman ako mag-a-adjust, or bakit naman ako magtatago, ganyan. Choices ko 'yon. 'Di ba? Ganun, kung ano ang isip nyo, kung sinasabi nyo tawag nito, walang doon, walang privacy, or walang sabihin nyo kung ano gusto nyo sabihin. Ako, choice ko 'yun mga inday. Ganun. Kasi nga hindi lang naman ako ang gumagano, pati si Uncle Ninyo, pati yung anak nila doon sa kwarto na kumakain, hindi lumalabas. Kasi ako mga inday, hindi ko talaga ikaila sa inyo na addict talaga ako sa social media. Kaya
Yan, kumakain sa kwarto ako, ganyan, habang nanonood ng Netflix, habang scroll-scroll sa TikTok or sa Facebook. Ayun lang mga inday, ma-share ko lang. At saka please, sa mga ano ko, mga relatives ko na mga concern sa akin, charing. Sa buhay ko to, and ito yung choice ko, ganon. Hindi kasi ako pinapakita ko kasi kung ano lang ako, kung anong meron ako dito or ano ang sitwasyon ng buhay ko. Hindi ako plastic na kung ano ang pugusin ko ba or i-force ko yung asawa ko na bilhan ako ng mga sobrang mamahalin na bagay and i-flex ko sa social media. Yan. Mga inday, actually, ma-afford naman uncle kung gustuhin ko. Pero ako, kasi understanding kasi ako yung intindihin ko ba kung ano sitwasyon. Ganyan. Lalo na dito sa California, mga inday na, di Ginoo ko Lord, sobrang kamahal ng bills. Ganyan mga inday. Sobrang grabe, sobrang talagang kamahal na hindi mo kaya na yung. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag sabi ng mag-order, for example, mga inday, sweldo na, may bago kami, may job kami, tapos medyo malaki-laki. Tapos sabi niya, mag-order ka, i-treat natin yung self natin. Sabi ko, hindi na, kaya marami pa pagkain sa ref, ganyan, magluto na lang ako, ganyan. Pero sa angkulin yung mga inday, minsan nakulit, so, na lang natin, tawag nito, sundin na lang natin mga inzay, hayan. Kasi nga, pag nag-order ako mga inday, di ko kasi nauubos, ganyan. So, nagluluto ako, bisa na uubos ko. So, ganyan lang mga inday. Ayan. So, kung kayo na bahala kung anong gusto nyo isip sa akin, kung ang isip nyo is wala akong privacy, kung ang isip nyo pangit ang buhay ko dito sa Amerika, mag-isip, yan ang isipin nyo, go. Hindi ko kayo fino-force na maniwala kayo sa akin, ganyan. Hey, Terry. $2,000 later. So hello mga inday, andito na tayo ngayon sa trabaho ng asawa ko. So hindi ito yung gawin namin mga inday. So ang gagawin namin uncle ninyo is ito Ito kailangan ko to linisan. Ayan, kasi maglalagay ng flooring ata diyan. At saka ito ang lilinisan ko mga inday. Ito lang ang lilinisan ko. So mabilisan lang kami ngayon. So ito yung apartment na gawin namin. Alam niyo magkano to mga inday? Is 3,000. Magkano 3,000? 150,000? 3,000? Ayun, 150,000 mga inday. Is it $3,000? Ayun mga inday. So 150,000 ang nito, rent. One room lang siya. So ayan mga inday, tamahan niyo ako. Where do you go first? Here? Bathroom? Okay, bathroom first mga inday. I got this one. No. Hindi, linisan natin yung linisan natin yung Terry's coming back.
So yan mga inday, nag-start na si uncle ninyo lagay ng floor at ididikit lang yan mga inday. Ang tawag lang floor na yan is linoleum, right? Linoleum. Yeah, so yan mga inday. Ang ating trabaho for today's videos. At ayan ako, pak. So, yun mga inday, kung gusto nyo ganito yung design na apartment or bahay, ang ganda siya, oh. Ito kwarto to mga inday, din dyan yung shower and CR. At ito mga inday, walking closet, ganyan. Ito yung sala. And then, ito yung kusina. Diba, ang ganda ng apartment din. Pak. So, ito yung malaki yung sala nila mga inday. Ayan, maganda siya. Kaya para sobrang mahal. Galing ni uncle ninyo, oh, di ba? They can put inodoro there. They can put inodoro. So mga hindi, advance natin yung final look ng CR paglagay ni uncle ninyo ng linoleum. So yan mga day, snap ko puk. O, diva. So yan mga hindi, tingnan yung design ng kitchen. Maganda din yung design ng kitchen. Ayan, may mga cabinet dyan. Ganyan. Gusto ko talaga may mga cabinet. What, love? Okay. So, yun mga inday. Yan, gusto ko ganyan yung mga design ng cabinet na may pinto or may seradora kay para feminine tingnan, malinis tingnan. Tapos, gusto ko ang mga inday yung walang mga gamit dyan mismo. Ayan. Para malinis tingnan ba? Gusto ko ganyan lang. Sana, hopefully soon. Hoping soon, mga inday. And the God's will. So, ang kulo niya mag-i-start na siya maglagare, mga inday. Oh my God, so noisy. Okay, mga inday. Yung gawa ni uncle ninyo, di ba? Ang bilis lang ni uncle. So, mabilis lang kami for today's video. Then after this, we can go home, right? Kitchen is so fast, too. Knife? It is a knife. This is a cutter. That's a cutter. That's not knife. Pero may closet siya dyan, mga insight. Tapos may ano siya, yan o. Dyan sa labas. Di ba ang ganda? Maganda din ang design, ah. Pagawa na kayo. Ganito, mga inzay, ah. So, ngayon mga inday, sagutin ko na din yung mga katanungan nyo kasi marami na din nagsasabi na bakit hindi kayo magsulo ni uncle ninyo, magsulo ng ibang bahay. First, mga inday, ayaw iwan ni uncle ninyo yung mga anak niya. Kasi nga, parang ano sila ba, parang ano din sila, parang Filipino din na, family-oriented din, di ba? Kasi well-known kasi yung Amerika na pag ang anak mo 18 na or malaki na pwede na magsulo, pero yung dito mga inday, iba yung ano ni uncle kasi nga, sa uncle ninyo ang nagsusuporta pa din ng noon, sinabi niya sa akin na siya pa din, kaya siya medyo wala masyadong talagang malaking ipon si uncle, kasi nga, wait lang mga inday, maglalagari si uncle. Kasi nga mga inday siya ang tumutulong doon sa magulang niya, pagpa-opera, ganyan kasi inoperahan na binutas yung tiyan. So, yun mga inday, very family-oriented si uncle ninyo. Then, hindi niya pwede iwan yung anak niya kasi umiiyak pa. Kahit matanda na mga inday. Actually, yung anak niya, dyan na sa 29, 28, ganyan mga inday. Ayaw maiwan sa papa niya, ganyan. So, yun din ang rason kung ayaw namin magsulo ng bahay ni uncle. Then, at another reason mga inday, kaya hindi kami nagsusulo din ni uncle is, wala kang masyadong malaking pera na lumipat agad sa apartment or kaagad. Yun. May pera si uncle pero doon lang sa budget lang mga inday. Ganyan ang buhay natin sa Amerika. So, hindi tayo nagpa-plastic, hindi tayo nagpa-plastic, hindi natin itago kung anong buhay tayo meron dito. Sabihin na natin mga inday kasi nga kung magmayabang ka, ganun. So, ano ipagmayabang mo? Wala. Ganun. Kasi nga, mga inday, hindi ako sa naninira. Mostly kasi sa mga na-encounter ko kasi. Nung sa Pilipinas pa ako, mga inday,
yung mga nasa ibang bansa kasi medyo yung iba kasi kaya naaano yung tawag nito naaano ba sila ng ano kasi nga yun nga marami silang mga marami silang mga piniplex nila yung pera or mga achievements nila sa social media kaya yun napagkamalan din na lahat ng sa Amerika or lahat sa ibang bansa maraming pera. So kami ni Uncle Mang Inday doon lang kami sa middle or doon lang kami sa regular, ganyan. Kung pobre, regular dato. So, doon lang kami mga Inday sa regular ni Uncle. So, yun lang mga Inday. Kaya sabi ko sa kanya, okay na din yung kasama namin yung anak niya dito sa bahay. Kasi in case na magbabakasyon ako sa Pilipinas, may maiwan kay Uncle. May mag-asikaso kay Uncle ninyo, mga Inday. Naintindihan niyo ba ako? Ganun. Kasi nga, sa Uncle ninyo, may sakit talaga sa Uncle ninyo, yung diverticulitis. Katulad niya yun, sinumpong siya. Yung bituka yan na butas-butas na. So, yun mga Inday, ang sakit ng Uncle ninyo. Kaya, in case man, kung makapag-bakasyon tayo sa Pilipinas or gusto, kung di man siya sama, ganyan mga Inday, may maiwan sa kanya, may mag-asikaso sa kanya. So, ganun ang thoughts ko rin mga Inday. Kaya, ang balak natin mga Inday, if ever makapagtrabaho tayo dito, ayan, ang dami kong mga choices sa trabaho kasi kayo mga Inday, binibigyan nyo ako ng mga Inday, ganito yung trabaho mo, choice mo, sa make-up ka, sa parlor ka, ganyan, Inday, ka, caregiver, yan mga Inday, lahat yan mga Inday, gawin ko para sa inyo, pasukan natin or applyan natin yan mga Inday, kung saan tayo babagsak na trabaho, edi doon tayo mga Inday. And, tawag nito, pag makapagtrabaho na tayo mga Inday, ang goal ko talaga is magpagawa ako ng bahay sa Mindanao. Tapos yung bahay ko doon sa Pampanga mga Inday, ibigay ko na lang sa ate ko yun, pati yung mga gamit doon. Yes mga Inday, may bahay tayo sa Pampanga, 2, pinagawa namin ni Uncle ninyo. Pero hindi naman talaga mga Inday lang, fully furnished talaga yung bungga talaga, yung parang lang, yung pwede matirahan ng mga Inday, pero 2 siya, ganyan, yung hindi ko siya pinaplatada sa labas, yung normal lang na bahay, ganyan, saka maliit lang siya mga Inday. So ayun ang katotohanan sa ating buhay mga Inday. Ayan, kahit ganito lang kami ni Uncle mga Inday, nabibigyan niya yung gusto ko, nabibigyan niya yung pamilya ko, buong pamilya ko mga Inday. Kung may problema sa Pilipinas, nabibigyan niya din, ganyan. Kung may problema din dito, nabibigyan niya din yung mga anak niya. So, ganun lang mga Inday. And isa pa, okay lang din sa akin na dyan kami sa bahay at sa aking mga anak niya kasi nga, hati sila sa bills. So, hindi nabibigatan masyado si Uncle ninyo mga Inday. Ganyan. So, pero yung mostly mga bills mga Inday, like tubig, ilaw, gas, kay Uncle yun, cellphones. Yun. Pero yung sa bahay, hati sila nung anak niya, yun mga Inday. Kaya okay na din sa akin. At saka, wala naman akong problema sa mga anak niya. Kasi accept ako, tanggap ako. Ayan mga Inday. Like what I said, nag-worry din pag ako nagkakasakit. Ganun. Yung parang tinuring na din ako na family na din kasi nga ako na yung new parents. Charing lang. So, yun lang mga Inday, ma-share ko lang. At kayo na bahala kung i-judge nyo ako. Kayo na bahala kung anong thoughts nyo sa akin. Basta ako, sinasabi ko lang yung totoo at saka ito talaga yung buhay ko dito. Yun, wala na akong maipagmayabang kasi wala naman talaga akong maipagmayabang mga Inday. So, ayun. Alam mga Inday, ma-share ko lang. So, yung mga Inday, pakita ko sa inyo yung final look ng gawa ni Uncle. Oh, diba? Tapos sa Uncle ninyo mga Inday, dinikit lang. Pak! So, after that, mga Inday, mag-proceed na si Uncle ninyo sa kitchen. Ayan, naglagay na siya ng isa. Ito, unahin niya yung diretso dito. And then, dito mga Inday. So, pagkatapos nito, ganyan, uwi na kami mga Inday. Ayan. O, diba? So, wala man tayong ginagawa mga Inday. Maglinis tayo doon sa mga kalat-kalat ni Uncle. Yung mga basura-basura, ilagay natin sa plastic bag mga Inday. So, ayun. Tsaka ko for today's video. So, para madali ang proseso nito mga Inday, tingnan nyo. Nakatatlo agad si Uncle.
Ayan. So, inutos tayo ng uncle mga Inday ko daw, kunin ko daw yung ano, tools, ibang ko ano yung tools na sabi niya red na, basta red ganun, para screwdriver. So, kunin natin. Mga Inday, Shein pala, binili ko tong blouse ko na to. Ayan, ang ganda ng lugar dito mga dito, mga apartment nila. Ganda, diba? O, diba ganyan yung apartment dito mga Inzay? So, hindi ko alam mga Inday kung saan dito. Basta dalhin na lang natin to. Ito, oh. Red, sabi ni uncle niyo. So, hindi ko alam kung saan dito. Bobo kasi tayo. Charing lang. So, yun mga Inday. Balik na tayo. Balik na tayo sa ating trabaho. Maganda yung apartment mga Inzay. Kaso puro kahoy. Love? Screwdriver? Yeah, that's it. I bring this. Okay, I didn't need, but that's okay. Sa mga Inday, tama tayo. Screwdriver ang kailangan ni Uncle. And hayan, naglagay na siya ng floor contemplation. Charing lang. So yun mga Inday, ma-share ko lang aking buhay dito sa Amerika. Ganyan yung ating buhay dito. Ayan. Para sa akin, I love my life. Mga Inday. Kasi may may asawa ako mapagmahal. I said my life is so adorable. Charing. My life. Your life. Yeah, it's adorable. It's beautiful here in America with my loving husband. With asawa kono? Yeah. With asawa kono. Sabi ng Inzay sa uncle ninyo. Uncle Isho. Uncle Isho. So yung mga hindi, wala man ako masyadong ginagawa. And then sabi ni uncle ninyo, habulin ko yung trabaho niya ba. So habang naglalagari siya dyan mga Inday, so yung may alikabok din. Ako naman, winawalis ko yung alikabok para malinis siya before ilalagay yung linoleum na yun mga Inday. Ganyan kaya para malinis ba. So kung minalis ko at lininis ko. So habang nag-fix siya or naglalagay siya, nag-i-install siya ng mga Inday, linoleum na yan, nagrereklamo siya na masakit daw yung niya, tiyan talaga. Sabi ko ganyan sa kanya, pwede mong itigil na to or ganyan. So, uwi na tayo sa bahay, ganyan. Kaya para makapag-relax ka. Ayan. Kaya mga Inday, sobrang naawa talaga ako mga Inday. Halos umiiyak ako mga Inday. Ayan. Pag naiisip or nakikita ko, lalo na pag makita ko yung mata niya na halatang may sakit talaga siya or naglalagit yung mataba niya, yung napupungay, yung alam mo talaga may niraramdamang Inday, doon talaga akong kinukumot yung puso ko mga Inday kasi nga ayoko talaga itong magkasakit mga Inday. Ayan, nag-worried ako. So after that mga Inday is magwawalis na ako and then ito lang trabaho ko, tagalinis lang tayo ng bahay at tagalinis na tayo ng kalat ni uncle ninyo mga Inday. So anyway, wala pala yung mga workers dyan kasi sabi nila alas 11 pa daw darating mga Inday. So kami ang una ni uncle dyan. So ayan, tinitake advantage ko na maglinis. Ayan yan. So yung mga Inday, tapos na sa uncle ninyo, maglinis na kami. Alinisan ko lang mga Inday ha. Andito yung boss ng asawa ko.
So yung mga hindi, tapos na tayo, naglinis. Ganoon lang yung trabaho ni Uncle Ninyo, mabilis lang yung mga Inday. And then, ayun sa Uncle Ninyo, inayos na yung mga gamit niya doon sa likod ng sasakyan. Inday din tayo, mag-ready din tayo. Nakaipo na ako sa ano na ako kasi nga, aalis na kami mga Inday. And then, ayun, magpapadala na naman kami sa Pilipinas sa baon ng mga bata. So yun lang mga Inday, ating trabaho for today's video. So thank you so much. Ewan ko kung anong trabaho namin bukas. Tanungin ko muna si Uncle Ninyo kung anong trabaho namin bukas mga Inday. So yun lang, ma-share ko lang.